Ito na nga yung inaantay natin maghapon, dumating na. Isa siyang bike repair stand na in-order natin sa Amazon. Hello mga ka-dears in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. At ito, Sabado ng hapon dito sa amin sa Calgary, Alberta. Time check is 4 o'clock. Eksaktong 4 o'clock ng hapon. At ayun nga, kanina yun, dumating yung ating pinakaantay na bike repair stand. So bali, in-order ko to sa Amazon last week pa. Medyo excited tayo. Kala ko darating siya over the week. Nga lang, medyo may konting delay. So buti na lang di tayo umalis ngayong Sabado at yun, inantabayanan ko talaga siya kasi nga excited tayo dito. So dito ko siya bubuksan kasi nga ganda yung panahon natin, tsaka medyo maliwanag para pag nag video tayo is di ko problema yung lighting. So ayun nga guys, tara samahan nyo, buksan natin to. Meron pa pala tayo dito. Dito to, bali drone. Binilan tayo or niregaluhan tayo ni Mrs. ng parang pang beginner lang na drone. Nabili niya to tapon sa Best Buy, nakasale kasi. So alam niyang matagal ko nang gustong magka drone nung nagsisimula pa lang tayo mag shoot ng mga video. Ayun, ngayon lang nabili kasi nga nakasale, saka medyo mura. Di kasi natin mabili or hindi natin afford dati. Sa isang banda nakakatuwa kasi syempre may magagamit tayo. Sa totoo lang, to be honest, wala akong experience pa magpalipad ng drone. Pag-aaralin pa lang natin. Syempre dito sa Alberta, dito sa Calgary, alam ko kasi hindi lahat ng lugar is pwede kang magpalipad ng drone. Especially sa mga national park, hindi allowed. So i-research pa natin yan kung saan lang mga lugar na pwede tayo pwede mag-practice or magpalipad. So ayun nga, dahil ko na nasabi, umpisa na natin to, buksan na natin at gusto ko na makita yung loob nitong ating bike repair stand. One eternity later. I've always been afraid my best years have passed. They say the good old days, well, they never last. I've been running into you in my head, in between what could have been. Yeah. Everybody seems to leave bittersweet memories. Time does seem to fly, then it's hard to find it. Used to dine and dash, run and laugh, skinny dip on. So ayan na nga mga guys, at natapos na nating assemblein yung ating sport mirror na bike stand. So madali lang naman siya actually kasi pre-assembled na siya na i-deliver sa atin. At yun lang, pagdudugtog, pagkakabit-kabitin mo lang yung mga parts niya. Tapos siguro mga 20 minutes ko lang to ginawa. Ayun, kompleto naman yung mga gamit kaya hindi tayo nahirapan. So ayun nga, ba't ako bumili ng bike stand? Kasi dati ko pa to pangarap mga guys. Nung naalala ko, o kahit naman sa all over the world, kahit especially sa Pilipinas, nung pandemic kasi nauso yung pagbabike dito, kaya napabili din tayo ng bisikleta. Actually itong si Cube, pangalawang bike ko na to, regalo din to ni Mrs. Una ko kasing bike is yung Trek na Marlin 6, kaya lang bali siya, mountain bike. Ginagamit ko yon kapag sa mga downhill, uphill, ganyan. Pero sa downhill kasi medyo hirap kasi nga mountain bike siya, hindi naman siya full suspension. Tapos
later on, noon marami kami. Mga 5, 6. Tapos hanggang sa pabawas na kami ng pabawas. Tapos hanggang sa naging 2 na lang kami. Ayun, hanggang sa naging mag-isa na lang ako. Tapos naisip ko, dito kasi sa Calgary, yung mga bike path, maganda naman yung daan. So, medyo malayo kapag ka magte-trek ako. Yung ibig sabihin mag-trail. So naisip ko, magpalit ako ng unang ang choice ko, road bike eh. Kaya lang, mas gusto ko din, pumapasok ako sa mga rough road. So, nauwi tayo sa ito, gravel bike. Yun nga, noong time ng pandemic, syempre, nagre-rent lang din kami ng bahay, ng isang kwarto sa basement. Wala akong space para invest sa mga gamit pagdating sa bisikleta. Especially, importante kasi itong bike stand. Kasi, especially pag nasira yung bike mo, ang hirap gawin kapag nakasandal lang sa pader. So, gustuhin ko man nun bumili, hindi rin pwede. Kasi nga, nang una nagre-rent, walang space. Tapos, medyo may kamahalan din yung time na yon. Siyempre, may mga priority din tayo. Kaya ngayon, nung meron na nga kami sariling lugar, ito, nakabili na kami ng bahay. So, ayun, pwede na tayo mag-invest ng paunti-unti sa mga accessories, bike accessories. Mahilig na naman kasi tayo talaga magbisikleta. Kahit nung nasa Bahrain pa ako, mahilig talaga ako magbike. Yun lang na may hobby natin dito, bike, basketball. Kaya yun, since nga na paborito ko to, or gustong gusto ko tong gravel bike, syempre alagaan natin sa maintenance. Mahal din kasi yung magpa-service ng bisikleta dito. Abot din ng siguro parang kulang-kulang 200 Canadian dollars. Laking halaga nun. Nabili ko lang itong bike stand na to, parang $107 kasama na yung tax. So lifetime naman na natin magagamit. Saka yun, malay natin may mga kaibigan tayo na gustong magpatono, pa-tune up ng bisikleta. Especially ngayon, paparating na yung summer. Yun din yung reason kung bakit agad-agad ko itong binili. Kasi nga, paghahandaan na natin summer, linisin na natin, itotono na natin tong bike natin para yun, ready na tayo. Actually, bago ko itinabi itong si Cube nung last year, mag-winter, na service na yan. So, konting linis na lang siguro to, paligo, tapos konting adjust ng mga RD niya, mga shifter, ilang naman gagawin ko. Yan. So yun, masaya tayo kasi kahit paano, isa sa pangarap natin okay na, tupad na natin. Yan, meron pang lagayan ng mga tools. Hindi ko pa to nakabit kasi siyempre next time na lang kapag may re-repairin tayo. Pero ngayon siyempre kailangan ko lang naman isabitan para malinis ko na yung bike natin, saka malangisan, matono, yun lang naman. Yung mga major repair wala pa naman kasi ano pa naman yan all goods. One eternity later. So itong drone is ang pangalan niya is Contixo. So parang 14 plus age yung niya, yung pwedeng gumamit sa drone na to. So intermediate nga lang. Sakto lang naman kasi sabi ko kay misis ko, kung magkaka-drone ako, gusto ko yung hindi ko pang hihinayangan. Siyempre mag-aaral pa lang ako magpalipad nito. Sigurado andyan na yung kakanto-kanto to, mababangga kung saan-saan. Mamaya hindi pa makabalik sa atin. Kung bibili ka ng medyo mahal, tapos nawala or hindi na nakabalik sa'yo kung saan napunta or tumama kung saan, sira, mapanginayang. Saka na lang tayo siguro mangangarap ng medyo yung pang professional. Sa ngayon syempre nag-aaral pa lang tayo, isaya na tayo sa ganito. So ito yung kanyang parang lagayan sa loob ng box. Binuksan ko na to kagabi, syempre excited. Kaya yun, kaya medyo papakita ko na lang talaga sa inyo kung ano yung nasa loob. So meron nga tayo dito na yung kanyang controller, yung parang joystick niya. Tapos ito yung mismong drone. Ayan. Ito. So spread natin.
spread natin yung kanyang arms. Alam nyo dati, saranggola lang alam ko, kaya kong paliparin. Siyempre, as times goes by, nagiging high-tech na ang lahat. Yun nga, hanggang sa di ko lubos maisip na isang araw, kakaroon din tayo ng drone kahit kahit intermediate lang. Kasi meron, di ba? So yun nga, may camera siya. Iba yung full HD na siya na 1080. So, ganda na rin yung quality ng video nun sigurado. So, lapag natin dito. So na-charge ko na pa nga pala yan kagabi. So parang pwede na yan. Ito yung joystick. Tapos itong dalawa na to. Ito parang maliit na yan. Dito yan eh. Yan, para madali mo siyang galaw-galaw. Siyempre hindi na natin lalagay yan. Hindi na tayo. So yan yung kanyang controller. Kasama pa sa packaging niya. So meron tayo propeller guard. Ito kailangan to. Pagka actual na tayo nagpa-practice, lalagay natin to. Para syempre iwas wag naman sana kung maka-aksidente tayo, hindi makasugat kasi medyo matalas yung yung blade, yung propeller blade. So meron nga tayong 4 na propeller guard, may extra tayong blade sakaling mabalian tayo, meron pa. Yun, may mga screws na kasama dito, charging cable, saka syempre may 1 year warranty tayo just in case na alam nyo na, di gumana or masira. So, yun. Tara, tignan natin kung ano mangyari. Subukan natin. Ano? Kita ba? Ayaw pang huli. Yan. In-on ko na yung pinaka-drone. Tapos on natin dito. Pula na. Mukhang lobat ah. Tapos natin bangga. Yan, nabangga tuloy. Sabi ko sa inyo guys, hindi tayo marunong nito eh. Try. Isa pa. So ayun nga mga guys, ito, huminto muna tayo sa pagpapalipad ng drone. At hindi ko alam kung hindi ko siya na-charge mabuti, yung pinaka-drone mabuti kasi ayaw na nang mag-on. Huwag naman sanang nasira dahil dun sa pagkabangga dun sa puno. Check ko na lang uli mamaya kung lowbat nga lang ba o baka may nasira sa loob. Pero anyway, may nasira naman, kaya nga nasabi ko kanina, madali dito magbalik ng item. Pagka may mga fault, may mga hindi ka nagustuhan or hindi ka na-satisfied. So, mga guys, at hanggang sa susunod na lang uli na ating vlog. At ito, liligpitin ko muna uli. At siguro bukas Sunday naman, tsaka ako siya lilinisin. Kasi 6 o'clock na rin ng hapon, pero maliwanag pa. Magdidilim yan, mga 9 o'clock ng gabi. Hanggang sa summer na mismo, abot na siguro ng 10 ng gabi, may araw pa. Paano mga guys, happy Saturday sa lahat at see you to the next one. Bye, God bless.